Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin habang ating ginugunita ang kapistahan ni Santa Escolastica, dalaga at kapatid ni San Benito. Taglay ang pusong mapagpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Patuloy nating iangat ang ating mga personal na kahilingan, ang intensyon sa misang ito at ang mga taong humihingi ng panalangin at yung mga yumaong upang taglay nila ang buhay na walang hanggan. Kaya naman mga kapatid, halina aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na laba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Biring Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinaparangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran at katapatan ay mabunga nawa ang aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagmukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at ang karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito ay mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang
namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw, upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan, upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotan ay dakila rin at marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligan ay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyan ay umaawit na masaya. Mga ibon ay nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo ay nalatagan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo, kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pagsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus
ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, si na Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglusad nila, nakita siya ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa panlawit ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Katunayan ng ang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kalawa, ang pagpapagaling sa mga may karamdaman. At ikatlo, ang tinatawag nating pagpapalayas ng mga demonyo. At ngayon, sa punto pong ito, pinakikita po ang isang ministeryo, isang paglilingkod ng ating Panginoon. At yan ay walang iba kung hindi ang pagpapagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Tumanay pisikal o spiritual o kahit na sa tinatawag nating mga bagay-bagay na gumugulo sa ating puso at isipan. Alam niyo po mga kapatid, napakalapit po nito para sa atin, lalo na dito po sa Quiapo. Dahil nakikita po natin na talagang mahawakan lang natin ang poong Jesus Nazareno. Tayo ay gagaling, papakinggan ang ating panalangin at tutugunan ang ating kahilingan. Ito po yung lagi po nating pinapanghawakan. Ito po yung pananampalatayang ating pong ipinapahayag. Alam niyo po mga kapatid, ano po ba yung naisin ng Diyos kapag siya po ay gumagawa ng himala? Ito po ba ay isang bagay na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa araw pong ito? Hindi po kapangyarihan ang kanyang pinakikita sa Ebanghelyo, ang makapagpagaling at makapagpalayas sa masamang spiritu. Bagkus ang kanyang ipinakikita ay ang katotohanan ng kanyang ipinapahayag. At yan ay walang iba kung hindi ang kaginhawahan para sa bawat isa sa atin, ang kapayapaan at ang muli nating pagbalik sa Diyos. Ngunit sa yugto pong ito pong mga tao pong ito, hindi po nila naiintindihan si Jesus. Bakit po? Nagpuntahan po sila kay Jesus dahil sa isang intensyon. At yan ay upang mahawakan nila o makalapit kay Jesus nang sa gayon mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Ito po yung kanilang naisin. Ngunit mayroon pong ibang pag-iisip si Jesus. At ano po ito? Towards the last part ng Ebanghelyo ni San Marcos, ito po yung pagpapahayag ng tinatawag natin na pagpasan ng krus. Ito po yung pagpapahayag ng tinatawag nating pagharap ni Jesus sa kamatayan. Pero sa bandang huli, nung pinahayag na po ni Jesus ang katotohanan ng pagtanggap sa tinatawag nating sakripisyo, paghihirap at pagpasan sa krus, ang mga tao pong ito ay nawala. Bakit po? Dahil ang concern po nila, kaginhawahan sa buhay. Ang concern po nila,
gumaling sa kanilang karamdaman, ngunit hindi upang tanggapin ang paghihirap at pasanin ang krus. Nalimutan po natin na sa pamamagitan ng sakripisyo at paghihirap, doon natin mas lalong nasusumpungan ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tayo pong lahat ng mga naririto ngayon sa Quiapo, ano po yung pinaghugutan niyo po at bakit po kayo pumunta rito? Dahil meron kayong pinagdaanan, meron kayong bagay na hindi niyo po kayanin sa inyong sarili. Kaya ngayon narito po tayo. Bakit? Dahil alam natin na ang poong Jesus Nazareno ay may kapangyarihang magpagaang ng ating mga dalahin at higit sa lahat, tugunan kung ano ang ating kahilingan. At hindi lang po yan ang pagalingin ang ating karamdaman. Mga kapatid, sa diwa po ng Ebanghelyo, ang sinasabi po ni Jesus ngayon sa atin ay ito: kung ang paghihirap ay magmumulat sa ating mga mata ng ating pananampalataya para mas lalo nating ma-appreciate at makita ang poong Jesus Nazareno. Kung ganon, ito po pala ang daan upang pagtibayin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ating pagmamahal sa poong Jesus Nazareno. Minsan kapag halimbawang naghihirap ka, ang dami mong pinagdadaanan, may problema ka, may karamdaman ka. Di po ba ito po yung panahon na hinahanap natin ng Diyos? Bakit? Kasi alam po natin na dumating na tayo sa punto na naroon na ang ating limitasyon. Wala na tayong kapangyarihan, wala na tayong lakas. At ngayon, iisa lang ang ating pinangahawakan. Yan ay walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Bakit ang lapit natin sa poong Jesus Nazareno? Iisa po ang ating sa pamamaraan ng ating nakikita. Dahil nakita natin ang paghihirap ng poong Jesus Nazareno ay paghihirap din natin. Kung ganun mga kapatid, mas ramdam po natin siya, mas tanggap po natin siya. Dahil alam natin na kung ano ang ating pinagdadaanan niya rin po. Kaya sa araw pong ito, ang Ebanghelyo pong ito ay isang napakagandang paalala para sa ating mananampalataya, para sa ating may debosyon sa poong Jesus Nazareno, na ang ating pagkilala sa ating pamimintuho sa mahal na poong Jesus Nazareno ay maging sagisag ng ating pagtanggap sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng suliranin. Yayakapin natin ang krus ni Kristo dahil batid natin, ito ang maglalapit sa atin sa Kanya, ang magdadala sa atin sa tinatawag na kaganapan ng buhay. Alam niyo po, sabi po ni San Agustin ay ito: ang Diyos po raw ang manggagamot, ngunit ang bukod tanging gamot dito, walang iba kung hindi ang sakripisyo. Hindi po ito kaparusahan at lalong hindi damnation, kundi isang pamamaraan upang tayo ay maging banal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinaboy ang sino mang nangangailangan dumulog sa Kanya. Ang ating tutugon, banal na pagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway wag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan pansin ng lipunan, kasama na ng mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat.
ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniyalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Magkapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming mga kapatid sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yo kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyo ng kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat daw ang kalugdan mo ang aming mga alay sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at isipan. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ngayong kinakagalak naming may banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipinamalas nila ang paghahari mo, ang maakit ang kapwa na nanalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay, ang hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggagalingan ng aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak, kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, tanang kaparian, mga relyoso, diakono, tentensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, Santa Scholastica, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang madalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa na ngayon ay dumudulog sa iyo. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Nihiling namin basbasan mo rin ang mga imahen, dasalan, sampu ng mga panalangin, aming taglay-taglay, upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo naming kami maging lingkod, masunurin at tapat sa iyo sa aming maluwalhating Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ang aming at kalikasan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso na kayan ay sa isang aming
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinalangay ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinalangay ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesús